WW3, mga kapatid, tila ba sumisilip? Nagpaparamdam, mga kapatid, no, matapos magbigay ng ultimatum ni Trump sa Russia, mga kapatid, no. Ayan na naman si Trump, mga tol, naalala ninyo yung sa Iran? Sabi niya, 2 weeks bago siya mag-decide. 2 days, mga tol, binomba nila bigla yung Iran. Ngayon, eto, sabi rito sa balita, Trump gives 50-day ultimatum to Russia in stunning U-turn. Sabi rito, mga kapatid, sa report, ayan, basahin natin mula rito sa first post. Trump gives 50-day ultimatum to Russia in stunning U-turn. Donald Trump has given a 50-day ultimatum to Russia for ending the war in Ukraine. The deadline came with an announcement that NATO would rearm Ukraine. Will Trump's U-turn escalate the fighting? Did Trump ask Ukraine to attack Moscow? Diba? Eto, mga kapatid, si Trump, ang gusto niya ay ceasefire. Dito, kinakausap niya to si Putin. Nadismaya nga daw siya, dismayado siya. Hindi niya nagustuhan yung paikipag-usap niya kay President Putin ng Trump. Ngayon, ng Russia. Ngayon, nagbigay siya ng 50-day ultimatum. Etong 50-day ultimatum na to, mga tol, medyo no? Kung pagbabasehan natin yung dito sa Iran, 2 weeks daw, di ba? Para magdesisyon yung kanyang administrasyon. Tapos biglang 2 days, bigla na lang silang naghulog ng bomba dun sa 3 nuclear facilities ng Iran. Eto 50-day ultimatum para wakasan na ni Putin, mga tol, etong gera sa Ukraine. Ano kaya ang susunod na mangyayari? Well, alamin natin to, mga tol. No, bigyan natin to ng reaction video, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to, mga tol. Trump threatens Putin arms Ukraine. 1,237 days. That's how long the Ukraine war has gone on, and it may escalate further because Donald Trump is arming Ukraine and asking Zelensky if he can attack Moscow. Sabi nga ganun ni Trump, aarmasan nila ang Ukraine. Pero hindi pera ng Amerika gagamitin. Sila lang ang magmamanufacture. Ayon nga rito sa isang report, mga tol, mula rito sa Fox News. Sabi ni Trump sa Russia, if you want war, we will arm Ukraine. Sabing gano'n, gusto niyo ng gera, aarmasan namin ang Ukraine. Sabi ni Trump yan, mga tol. He's also given Putin a 50-day deadline, end the war or face sanctions. And this is an Olympic-grade U-turn. Trump started by dissing Ukraine and praising Russia. 6 months into office, he's arming Ukraine and threatening Russia. You may remember what kumbaga parang yung Olympic paikot-ikot na gano'n, no? Happened in the month of February. Donald Trump hosted Ukrainian President Volodymyr Zelensky in the Oval Office. As the world watched, Trump scolded him. He shouted and insulted Zelensky. Tapos pinalaya si Zelensky sa White House. Cut to yesterday. Things changed. The same Oval Office, the same seating, the same people on Trump's side, and sitting across was the NATO chief. Trump did not attack or insult Ukraine. Instead, he made a U-turn. He announced a plan to rearm Kiev. It's going to be a 2-step process. First, the US sells weapons to its NATO allies in Europe. Then Europe transfers those weapons to Ukraine. Wala no choice din kasi siya, mga tol. Hindi nila pwedeng hayaan si Putin, di ba? Kasi nga kinausap niya si Putin kung kinakailangang maaari tapusin na yung gera diyan, ceasefire na. Ayaw ni Putin. Talagang nag-all out war si Putin, mga tol, at oras lang makatapos ng pag-uusap nila ni Trump, talagang pinaulanan nila etong Kiev, no, yung sa Ukraine, mga tol. Kaya dismayado si Trump kasi kumbaga parang natapakan yung ego niya, di ba? Alam niyo naman, umasta si Trump, di ba? Dito nga lang sa naging asta niya sa Israel at saka sa Iran, akala mo siya yung talagang nagpahinto ng lahat, mga tol, no? Siya yung pinaka pinaka may sinabi sa lahat, mga tol. So dito parang natapakan yung niya, ego niyo. Ayaw mong tumigil, ayaw mong makinig sa akin, o sige. So ngayon eto na, no? Nasa panig na ulit siya ngayon, mga tol, ng Ukraine.
Now, Trump says this deal is worth billions of dollars. More importantly, it could be instant. It could happen immediately. Because European officials say they may not wait around for the new deliveries. They will transfer weapons to Ukraine from their own stock. And when the new weapons from the US come, Europe will simply replenish their arsenal. Okay. This includes the Patriot missiles. The Patriot is America's air defense system. Ukraine was running low on these missiles. They had been pleading with Trump to give more. And yesterday he relented. In fact, he went a step ahead. Trump gave an ultimatum to Vladimir Putin. He has given the Russians 50 days, 50 days to strike a deal. If not, he will impose tariffs. Yun ang kanyang kondisyon dito kay Russian President Putin. 50-day ultimatum. Kapag hindi ka sumunod o hindi mo itinigil ang gera mo rito sa Ukraine, mag-i-impose siya, mga tol, ng tariff o kung ano man ang pwede niyang iparusa dito sa Russia. Ang tanong, mga tol, no, masisindak niya kaya si Putin? No? Dito 50-day to, no? 50-day ultimatum ni Trump. Tapos ang sabi niya, armasan niyo na ang Ukraine. Tapos ang magpapadala diyan, syempre yung NATO, yung mga mga naka-ready na sa kanila, mga stock na nila, ipapadala na. Tapos pag magre-replenish na lang sila kapag nagpadala na ulit ang Amerika. Clearly, this is a big change in Donald Trump's approach. He was insulting Ukraine in February. He is arming them in July. The question is, what triggered this? What triggered this? Ako, palagay ko yun eh. No, medyo nasaktan siya kay Putin. Hindi siya inintindi ni Putin. Trump says he is disappointed in President Putin. Yun nga, di He ba? says the deal was closed 2 months ago, but Russia kept attacking. Even the First Lady noticed the trend. Apparently, she gave the president a reality check. Di ba? Kasi kung mapapansin ninyo dito sa Iran versus Israel, medyo malaki talaga naging papel dito ni Trump. Diba? Dahil sa kanya, mga kapatid, nagkaroon ng ceasefire sa pagitan ng Israel at saka ng Iran. Susugod pa nga sana yung Israel eh. Diba? Pero tila ba mga bata niya si Netanyahu. Pinabalik niya. Wala nga atake. Pabalikin mo yung mga yung mga tawag dito, yung mga fighter jet mo, 'di ba? Ganun nga nangyari, hindi na umatake Israel. So medyo rito si Trump, medyo bossy. Kaso dito, pagdating dito sa Ukraine at saka sa Russia, hindi umubra, mga tol. Hindi umubra yung pagiging US President niya at ang Russia ay patuloy pa rin sa pag-atake. Kaya medyo na-disappoint talaga siya. Kumbaga, sasabi nga parang hindi niya kaya pahintuin itong problema ng Russia at Ukraine. So eto, sabi ni Trump dito nga, if you want war, we will arm Ukraine. Sabing ganun, mga tol. My conversations with him are always very pleasant. I say, isn't that a very lovely conversation? And then the missiles go off that night. I go home, I tell the First Lady, I spoke to Vladimir today. We had a wonderful conversation. She said, oh, really? Another city was just hit. So it's like, look, he's, I don't want to say he's an assassin, but he's a tough guy. It's been proven over the years. Basically, Trump lost patience. Naubusan na ng pasensya. He thought he could saunter in and get a peace deal, but he underestimated the challenge. So now he's pivoting. He is arming Ukraine and threatening Russia. Just one problem, though. Moscow doesn't seem to care. Moscow doesn't seem to care. No? Tila ba walang pakialam ang Moscow, di ba? Kampi-kampihan pa kayo. NATO, US, parang ganun, mga tol, no? Here's what they're for. Malakas pa rin sila. Tapos meron pa silang mga kakampi rin. Nandiyan ang North Korea, China, kakampi rin nito eh. The president is saying Trump issued a theatrical ultimatum to the Kremlin. The world theatrical, shuddered. no? Trump issued a theatrical. Palabas lang, mga to. Yun ang sinasabi ng itong Trump issued a theatrical ultimatum to the Kremlin. The world shuddered, expecting the consequences. Belligerent Europe was disappointed. Russia didn't care. Wala silang pakialam. Expecting the consequences, Russia did not care. On the other side is Zelensky. He's of course thrilled. He thanked Trump for his decision. I am grateful to President Trump for his readiness to help protect our people's lives. This war continues solely because of Russia, solely because of Putin's desire to prolong it, to drag it out. Russia is trying to make the war seem like the new normal.
Wala mga tol, matikas talaga si Putin, no? Ibang klase si Putin, matikas. Pero sana talaga matapos na tong kaguluhan na to, no? Para bumalik na ulit sa kapayapaan ng ating daigdig. Ang saya-saya kaya ng payapa. Tingnan mo si Elon Musk, oh, naghahanap na ng ibang planeta mga tol. Wala na rin ata siyang nakikitang pag-asa pa rito sa daigdig, no? What does this pivot mean for the war? Will it escalate or de-escalate? Reports say Trump is privately egging Ukraine on. He had a call with Zelensky on the 4th of July, and in that call, Donald Trump asked whether Ukraine could hit Moscow or St. Petersburg. And what did Zelensky say? Yes, if the US gave him the weapons. Habing ganun, balikan natin ha. Volodymyr, can you hit Moscow? Can you hit St. Petersburg too? Petersburg too? Trump asked on the call, according to the people. Sabing ganon mga tol. Ito yung pag-uusap ni Zelensky at saka ni Trump. And what did Zelensky say? Yes, if the US gave him the weapons. Kung bibigyan mo kami ng armas, magagawa namin yon. Sabing ganon ni Zelensky. I'll repeat this. Zelensky told Trump he could attack Moscow with American weapons. Now, just to be clear, Ukraine has fired projectiles at Moscow before, but those were tiny drones. Trump is probably talking about missile hits. Ukraine does not have such long-range missiles right now. They will need them from the United States. And if this happens, it would be a major escalation. Chances are Russia would respond in kind. We could be looking at major destruction and casualties. Tama. And this is where motive matters. It matters why you're arming Ukraine. Joe Biden wanted to see Russia defeated on the battlefield. Europe would also like to see the same, but not Donald Trump. He's arming Ukraine to put pressure on Moscow, to force Putin to come to the table. And kumbaga gusto ni Trump mga tol, pasukuin si Putin. Ang gusto ng NATO, ng European Union at saka ni Biden, matalo si Putin. Kaya inaarmasan nila itong Ukraine. Kasi nga gusto nila matalo ito si Putin. Pero hindi ganun ang gusto ni Trump. Pero ngayon, bakit niya inaarmasan ng Ukraine? Kasi gusto niya mga tol na tumigil si Putin at ma-pressure na. Pero yun nga yung sabi kanina ang Russia tila ba walang pakialam. And that's a key distinction. Yesterday, Trump voiced that concern. He wondered whether Kiev would use these new weapons to push for victory, and the NATO chief was quick to step in. He assured that Kiev only wants a peace deal. We hope that's going to have an impact on Vladimir Putin, and we hope it's going to have an impact on Ukraine also. We want to make sure that Ukraine does what they have to do. All of a sudden they may feel emboldened, and maybe they don't want. This is a very difficult situation. Ukraine wants a peace deal. I think so. And they will stay committed to that. There's no doubt. They want it. But the Russians have to become They have to serious. continue to. Sabi Ukraine wants a peace deal and they will stay committed to that. Gusto ng Ukraine ng peace, kapayapaan na yung usapan na yun. So. And they will stay committed to that. There's no doubt. There's no doubt they want it. But the Russian They want it. have to be committed, sabing ganun. So, kung gusto ng kapayapaan ng Ukraine, dapat ganun din ng Russia. Pero parang hindi ganun mga tol yung kagustuhan ni Putin. But the Russians have to become They have to serious. continue to want it. There's clearly confusion here. On one side, Trump is talking about striking Moscow. On the other side, he wants Ukraine to pursue peace. It's the perfect recipe for a misunderstanding. Kaya hindi mo malaman talaga kung anong kagustuhan ni Trump no? As for Russia, they've got time. 50 days will bring us to the middle of September. By then, Russia's summer offensive will be winding down. It will be time to prepare for the winter. Also, 50 days is a lot. More than enough time for Trump to change his mind. Also enough time to make gains on the ground. So Russia won't worry about the weapons and the statements. Sabagay, matagal-tagal din yung 50 days mga tol. No? Almost 2 months yun. What will worry them are the secondary tariffs. Anyway mga kapatid, bilang mga Pilipino, ano ang masasabi mo rito? Though malayo naman tayo rito mga tol, pero kapag sumiklab ang digmaang pandaigdigan mga tol, damay-damay lahat. Bakit? Kasi apektado ekonomiya ng buong mundo. Global economy ang maapektuhan dito. Diba? Naalala ninyo, halos tumuntong ng 100 mga tol yung presyo ng krudo dito sa Pilipinas dahil sa nangyayaring kaguluhan dito sa Ukraine at Russia.
No, pero syempre, ang hiling naman nating lahat matigil na ito. Sana magkaroon ulit ng kapayapaan sa ating daigdig. Sana naman etong mga leader na to huminahon, kumalma, 'di ba? At isipin kung ano ang kapakanan, kinabukasan ng mga kabataan, 'di ba? At ng susunod na saling lahi ng mga tao rito sa sa mundo. No, anong masasabi nyo rito mga tol? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.